Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, May 12, 2026. So, mahina pa rin si PSE stock market natin. Laglag na naman yung mga alaga natin. So, 5,971.98. So, nag-drop tayo ng negative 0.25%. And then, meron tayong maliit na net foreign sale, 98.67 million. Pero, buti na lang, negative 0.25 lang. Yung dalawang blue chips natin, si Jollibee at saka si Plus, grabe yung laglagan nila. No? So Jollibee especially, negative 10% yung drop at saka si Plus, negative 7.5%. So ang lakas ng pessimism sa mga alaga natin. Especially, so may mga lumalabas sila ng mga negative earnings. Yun lang naman nakita ko kay Jollibee. So wala na iba reason kung bakit siya nag-drop ng malakas. And then yung price niya ngayon is pares lang ni Plus, mababa sa pandemic price ng kanilang mga action. O si Plus pala yung pinaka-low niya nung nagkaroon siya ng malakas na drop last time. Okay? So sa global market, very uncertain pa rin, di ba? So mapula na naman yung futures, pero kagabi yung galawan nila okay naman yung results, di ba? May konting up yung indices nila. So bandang Europe, mix yung galawan, may mapula at saka berde. And then ganun din sa bandang Asia, mas marami yung mukhang mas marami yung mapula kumpara sa mga berde. Tapos sa cryptocurrencies naman natin, steady lang sa 80,000 si Bitcoin naman. So hindi na masyadong nagkakaroon ng mga spikes as of this time naman. Okay? So balik tayo dito sa Philippine markets. Walang tulak ng foreigners. Kaya ganyan na nagde-drop yung mga alaga natin. So Jollibee nag-drop ng negative 10.76%. So nagulat din ako dyan. Umaga pa lang malakas na yung drop. Negative 309 million net foreign sale. So merong investor siguro na lumabas kay Jollibee after na yung earnings niya mababa, di ba? 40% yata, mababa siya compared last year. So si Plus, ganun din, di ba? Earnings din mababa. Negative 7.56%. Meron siyang 610 net foreign buy. Tapos si dito, sumusunod. Negative 5.56%. Pati si PHR yata, no? Nagda-drop din siya. Meron siyang 65.76K net foreign buy. Yung namayagpag pala sa market natin, mining stocks. So OGP nag-up ng 4.56%. Meron siyang 384K net foreign buy. Tapos si Apollo up ng 4.23%, minus 53K net foreign sell. And then si Atlas Mining nagparang gap up to ng konti. Positive 3.56%, and then meron siyang negative 5.96 million net foreign sell. Okay? So, yun yung mga galaw natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na po sa stocks na bibilin mo naman. Okay? And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin, or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Late na naman yung upload natin. Company reviews, check mo na lang. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then basic learnings dito sa PSE markets po natin. Then follow mo lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader, or dito sa Facebook page na Palaboy Trader. Tapos sa Twitter, tignan natin yung mga balita for today. So ano bang balita natin? Tignan muna natin pinaka-summary ng index. Ba't walang picture? So based dito, net foreign sale 100, may iba yung kanina. 107.55 million net foreign sale tayo. So yung medyo pumitik is mining. Yan, nagap siya ng 2.09%. And then tinamayan sa industrial si Jollibee, negative 1.56%. At saka property,
negative 1.39%. Okay? So, sobrang tamlay ng market natin. Ayan, no? Jollibee Q1 profit fell 39% to 1.47 billion due to surging costs, driving its stock price to a 5-year low. Ayan. Okay? So, yan yung pinaka-reason kung bakit siya nag-drop. Foreign funds bought, BDO, BPI, East West, ASEN, AP, FPH, CNPF, Monde, IMI, Aboitiz Equity, Costco, Aritz, MRC, Globe, Converge, Cebu, ICT Mac, Plus Web, Pure Gold 7, APX, FNI, OGP, PXP. Foreign funds sold, CBC, DHI, Shell PH, SPNEC, DNLFB, GSMI, Megawide, ABG, AC, AGI, Alimeg, Emirates, Tel, Bloom, Robinsons Retail, SSI, AT Mark, at saka si Nickel naman. Okay? So, yun yung mga movers na market. ASEN post 2.9 billion net income up by, malakas siya, 50%. Kaya pala maganda yung galaw. Ayan, nakangiti yung may-ari ng ASEN. Nickel, down yung earnings niya. Check nyo na lang 26%. So, ito yung mga losers natin kanina. Plus Jollibee, SMPH, yan. Top, ito yung okay yung earnings nito, di ba? So, share buyback OPM San Miguel. JT Cap donates 15 hectares. Laki for new Ateneo de Manila campus in Cavite. Okay, A-REITs, ano ba to? Profits are scaling faster than cost. Net income faster than revenue, 39.6%. Okay, so maganda yung earnings. Si TAP, okay din yung earnings niya. 64.3%. Si Globe, down ng 20% yung earnings. Ayan. Tignan nyo na lang kasi ayaw nila ng mga mababa yung earnings for today. So miners yung nanguna kanina umaga. Robinson, so yung earnings niya up naman siya, malit lang, 1.7%. So top, Ayala Corporation obtained a USD 100 million sustainability loan. ACN signed 4 billion loan to unit. Manila Water is investing 450 million in a 9-kilometer transmission. Converge ICT is ramping up investments in international subsea cable. Tapos, okay, mataas yung baba yung piso. Tapos, ano pa yung mga balita? Robinson, okay na. OGP, okay yung earnings. Tapos, si Nickel, fell yung earnings. Okay? So, yung iba, repeat na lang. So, Trump says ceasefire with Iran on massive life support. Ayan. So, pero parang ongoing pa rin naman, di ba? Okay po. So, yun lang yung mga balita plus yung sa Philippines, sa politics, di ba? Natanggal si Senate President Tito Soto and then ongoing yung impeachment ni VP Sara, di ba? At saka si Bato de la Rosa mainit sa ICC. So magulo yung politics natin. Okay po. So patalastas ulit yung Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo sa group natin. Okay po. So punta tayo dito sa index. So based dito sa galawan natin, parang naglo-lower high yung index natin. Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Sabihin natin sideways lang muna. Kasi dito lang naman siya malapit sa MA20. Ayan. So mahina yung RSI natin, no? Hindi makalampas dito sa RSI 50 level and then okay din yung Okay pa naman yung MACD formation natin. So 59, negative 0.25 and then percent 98 million dito. Doon sa 100 million net foreign sell. Okay? So yung mga winners natin, meron din may mga gumalaw si ABG 8%. Asia Best Group yan. Pangalawang araw na pala to. Hindi ko napansin. 8% up. Tapos yung may volume na lang si APBI 5% up. Pinipitik si APBI, si OGP, ito may volume. Ito yung kinuha natin. 4%, 4.5. Apollo, lumalaban ulit. 4.23%. Si Aboitiz Equity, 3%. Atlas, Consolidated Mining, papunta na dito sa 10.28. SCC, 2.96. Lumalaban. UGS, 2.92. Ayan. Hopefully maka-recover. SCP 2.47, buhay. Buhay na buhay si SGP.
DHI bounce 2.23, tsaka si top 2.16. Hindi masyadong gumalaw. Si APX 1.92%. Yan. Okay? So ito yung mga movers sa losers. So syempre, Jollibee yung dumiretso kanina. Lakas kasi no, net foreign sale nyo, 300 million. Tapos si Bank of Commerce, nag-drop na rin. Minus 7.8%, plus minus 7.56. Si Bell, minus 6%. Dami nag-drop. Alalaki ng mga drop ngayon ha. At saka si dito, drop din siya ng 5.56%. Mukhang profit taking na si dito natin ha. Okay, maraming nag-drop ngayon dito sa mga ano, nasa stocks natin. Okay? So silip tayo dito sa global market mapula mamaya sigurado. Pero kagabi okay naman sa US. So ngayon S&P futures negative 0.42, Dow futures negative 0.09, Nasdaq is negative 0.88%. So malakas. So Europe drop and then Asia majority is drop. Mapula. Tapos dito sa crypto natin, so parang pa-drop siya no. Ayun no. Pero steady lang sa 80K si Bitcoin. Ethereum is 2.2, XRP 1.45, BNB 661, Sol 94, and then si Dodge 0.11. Okay? So balik tayo dito sa mga stocks. Pag-usapan natin yung mga trending. Okay, so unahin po natin si Jollibee. Grabe magparusa yung mga investors dito sa market, laki ng kandila. Oh. So hanapin na lang natin yung support niya dito sa kabila. So actually nasa support naman. Kailan kasi yung kandila natin is solid, di ba? Okay, adjust natin ng konti. So 135 pa yung pinaka-support niya. So hindi ko pa masabi na support level to kasi nga solid candle pa rin siya. O, siguro ganyan, no? So, tingnan natin. Hopefully, kung may drop pa hanggang dito lang sa 135 kasi na rin siya eh. Oversold. Yan. So, panalo yung mga yung mga mag-aabang dito ng mababang presyo para kay Jollibee natin. So, yung catalyst natin negative catalyst. Baba yung earnings niya ng 43%. So, ganyan din naman yung nangyari kay kay Plus. Kaya siguro nag-drop din ng malakas yung yung price action niya. So, ganun din nangyari dito kay Jollibee natin. Okay? Ang baba na market cap pala niya, 161 billion na lang siya compared last time. Okay? So, nag-close siya ng 144, negative 10.76%, and then 309 million net foreign SEK. Unfortunately, so antayin natin gumalaw ulit si Jollibee. Next, Plus, ganun din. So, kaya sabi ko, mahina din yung earnings nito. Ayan, minus 32%. Kaya battered din yung yung galawan niya. So, based dito na naputol, rather na break na yung pinaka-support natin last time. So, ngayon, support din siya. Pero ang next na support level natin dito pa sa 10 pesos. Ayan. So, baka isagad na rin niya, diba, pinaka-pattern natin. Ayan, baka isagad na rin niya dito sa malapit sa 10 pesos. Yan, kasi halos paano na, overbought na ng konti yung RSI level natin. Ayan, pababa. Okay? Sobrang hina. So, 11.98 closing price, negative 7.6%, and then 610K net foreign buy. Next, pati si dito, si PHR, silipin ko lang nag-gap down din. So, pares lang sila ni dito na nagda-drop din for today's trading natin. Ayan. So, profit taking na dapat, no? Nung nag-Dow G pala yung candle natin. So, pinaka-next na support level, malapit lang dito sa 0.8. So, hopefully mag-bounce tayo dyan dahil pababa yung itsura ng RSI natin at saka MACD. Saklap naman ng mga alaga natin, no? So, 0.85 close, negative 5.56% and then 65K net foreign buy. Next, OGP. So, mga minings yung bida for today. Ayan. Hopefully, ito na. Ang dami na nating dito sa
breakout dito sa 40 pesos. Pero ito, di ba, okay yung ano niya. First quarter earnings, ayan, 2 billion, no? Mas malaki pa kinita niya kay ano, kay Jollibee, di ba? 1.4 billion lang kung napansin niyo. Yung kita ni Jollibee. Ayan, panalo si ano, OGP. So hopefully mabalik yung uptrend. Okay na yung tsura ng mga ano niya, mga indicators. Tapos meron pa dividends, upcoming dividends. Hopefully hindi siya mauntog dyan. So 37.85 closing. Okay din pala yung ano niya, MACD. Up na 4.56% and then 384K net foreign buy. Okay? Next, Apollo, gumalaw na rin. Ilang araw na ba to? First day, ayan. Para kasing pa-breakout yung ano eh, sa support. Hopefully, bumalik siya ulit dito sa 0.09. Ayan, maganda ulit yung tsura ng ano, ng RSI niya. Pangit pa rin yung MACD. Nagre-recover. Ayan. Tignan na lang natin kung matuloy ang prediction natin yan. So, 0.0074 up ng 4.23% and then 53K net foreign sell. And then lastly, si Atlas Mining. Ito, magandang galaw niya since last week. So ano, didiretso kaya tayo dito sa ano, 10.2. Lakas ng sipa na ito, no? Ayan, oh. So, okay din yung RSI level natin. Maganda yung galawan niya. And then, okay din po yung ano, pinaka MACD formation naman niya. So, nag-close siya 9.32, up 3.56% and then 5.96 million net foreign sell. Okay? So, ingat-ingat muna sa PSE. Wala kasing ano eh, wala pa rin malakas na ano, net foreign buy dito sa market natin. No choice. Mag-aantay tayo na mag-recover yung mga alaga natin na blue chips. Okay po. So yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto Kota, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and then Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.